estimate ko, personal na estimate, 4 na tao ang nagtatrabaho pa. So maganda. Pero kaya ko 10 tao eh. The problem we have is only about 20 million a day. Kaya ako, dinadagdag ako talaga yung membro para ho in the future, mas stable ang SSS pension fund. Importante ho, dumami yung membro ng SSS na nagbabayad. Isang paraan ho is using the pension booster. Kaya ho, andito ako. This one is not new. This is not rocket science. This is not a new product. I am relaunching it as a product that you guys can understand. It will now be known not anymore as WISP. Kasi nahihirapan ho ako mag-pronounce ng WISP. WISP. Nahihirapan talaga ho ako. It's gonna be called Pension Booster. I will see to it. Ho na ang interest nito ay super ganda. And it will match, if not match, will have better features than the Pag-ibig MT2. So we will, I don't want to use the word compete. We will have a healthy competition, is that the term? With Pag-ibig. And ang pinakamaganda dito po, pag dito ho kayo mag-deposito, hindi ho nawawala yung pera. If you buy insurance sa labas, tapos nawalan kayo ng pera, you know very well, nawawala yung, pag hindi ho kayo nakakontribute for, halimbawa nagbayad kayo for 6 months, naubusan kayo ng pera or nakalimutan nyo, nawawala yung 6 months sa SSS only. Kung ano na contribute nyo, forever po, this will be with the SSS until you retire. So this product po is super fantastic. Sana po, mamaya sasabihin ko sa inyo kung anong interest na tax-free. Pwede nyo pakinaan. Mayor, sana po yung mga councilors ninyo, barangay captain nyo, o kung mag-senator man kayo nationwide, sana po encourage nyo po ito that they will make them all SSS members ho para sila ho makinabang. Maraming salamat and we can continue with the program. There you have it, ladies and gentlemen, Mr. Pension Booster himself. Let's give a hand to Mr. Rolando Ledesma Makasaid. We also have a very special guest here with us from the Bureau of Treasury. The officer in charge, Deputy Treasurer of the Philippines, Ms. Maria Nanette Diaz. SSS President and CEO, Rolando Makasaet, men and women of the SSS, friends from the media, ladies and gentlemen, good morning. Finance Secretary Ralph Recto would have wanted to be here if not for his prior commitment of equal importance. So with your indulgence, allow me to share his words with you. I am delighted to witness the fruits of the crucial legislation I championed in the Senate to safeguard Filipino workers' welfare. The Social Security Act of 2018 brought to life the Workers' Investment and Savings Program, or what we call as WISP, which the SSS has enhanced into WISP Plus. And it is very heartening to learn that these initiatives have evolved
into a more robust and inclusive program called My SSS Pension Booster. As the name suggests, this aims to give a significant boost to the retirement savings of Filipino workers, ensuring a more comfortable future for themselves and their families. I am truly grateful to the SSS, led by its dynamic President and CEO, Mr. Rolly Makasait, for charting yet another vital pathway towards financial freedom for every Filipino worker. This program aligns perfectly well with the national government's ongoing efforts to ensure financial security for all Filipinos, which is the cornerstone of inclusive growth. In our collective effort to achieve this aspiration, I encourage the SSS to keep innovating and adding more layers of social security protection for our workers. The SSS must think outside the box, or better yet, and think like there is no box, in exploring new economic opportunities and untapped markets for the benefit of its members. Above all, the SSS must constantly prove itself worthy of its members' expectations by continuing to provide them with the best service possible, delivered with both passion and compassion. Rest assured, the Department of Finance stands firmly behind the SSS in fulfilling its noble mission of lending a hand to Filipino workers while remaining a valuable partner of the government in national development. Again, maraming salamat po sa inyong serbisyo para sa bayan, and mabuhay po tayong lahat. Thank you very much, Deputy Treasurer. Thank you for gracing this event. Before we continue, let me ask our audience first, are you future ready? Parang hindi pa masyadong nakakain. Are you future ready? So it's really time to get that boost, to make that move. We will be sharing with you a first glimpse of the new song for our My SSS Pension Booster, care of course, Jerome and Jonathan over there. Thank you very much. Ang tunay na malasakit ng empleyado. And without further ado, do you want a savings scheme that can help you prepare for a more comfortable retirement? Again, do you want a boost? Yes. So it's already time to make that move and get that boost with My SSS Pension Booster. Worried ka bang benepisyo parang isa pa? In future ready with SSS. Narito lang hanap ng kasagutan. Mas future ready with SSS. Higher benepisyong aasahan. Better para sa kinabukasan. Make that move, get that boost with My SSS Pension Booster. Higher benepisyong aasahan. Better para sa kinabukasan. Make that move, get that boost with My SSS Pension Booster. Make that move, get that boost with My SSS Pension Booster. My SSS Pension Booster. Higher benepisyo nga asahan, better para sa kinabukasan. Make that move and get that boost with My SSS Pension Booster. And since we are future ready, let me invite our President to press our button for our official reveal. Sir, I'll be counting in 3 seconds. This is our button. So we'll just, all of us, if we can count, sir, in 3, once again, 3, 2, 1. Projected return rate for 2024 at 7.2%. I-emphasize ko po, tax-free to, SBPRD, ha?
Ernie, pwede sagutin po. Ayoko ng all the record. Tax-free po ang Target naman income po. ng SSS. Pero you're taking the Target. challenge. Challenge accepted. Alam niyo po, kahit sa bangko kayo pumunta, nobody will pay you this rate. Nobody. Kahit sa MP2. Hindi, mahal ko po yung pag-ibig. Ako po MP2 investor. Ang sinasabi ko lang, dito kayo na magdeposito at ang pinakamaganda dito po, i-annuitize ko to. Anong ibig sabihin ng annuitize? Ito po ang mga Pilipino, when they retire, especially those working for the private sector, when they retire, they get the money in bulk. 20 million, 30 million. Ang laki. Akala ninyo po mayaman na kayo. Ang 20 million po ngayon is only $350,000, by the way. That's not big money. If we annuitize it, you will get a pension for the rest of your life. Parang ako po, para kayong GSIS pensioner. Ito pong ideya. Ideya pala ni Secretary Ralph Rector, hindi pala ideya. Okay? So, ano ba? May questions ba from the media? We'll do with our interview segment first, sir. Once again, let's all give a hand for our projected return rate of 7.2. We'll just have a photo op with the executives. Ma'am, sir, if you can just stand with the reflected projected return rate for our photo op before we proceed to the interview segment. Thank you. Okay, the panelists may now take their seats as we enter into our interview segment. So there are very interesting questions that they will be answering. And we'll see whoever would like to answer will definitely be welcome to answer. So, sir, the first question, I think this would be best for our president. Sir, sometime back in April, you had a direction to rebrand the WISP and the WISP Plus. So can you share with all of us the significance of the rebrand and how it can really benefit most of the members, or all of the members rather? Alam niyo po, when the law was passed in 2018, and unfortunately po, nagkaroon ng COVID, tinitignan ko ang mga kasi when I became president, I told myself, let's go back to basics. Alam mo po, I'm really a banker at heart. You know, I can make products here that are a little, complicated here and there, derivatives and all that. But I thought that I should not do that anymore. Kasi po, feeling ko, mas magaling yung mga executives. Kaya po ako, tinitignan ko yung the initiatives that you did. And I said, there are so many products that are not, sorry to say, I don't want to say not marketed well. I thought that all we have to do is to refocus. The word WISP is so difficult to understand. And to be honest with you, how do you explain Provident Fund to an ordinary person? A Provident Fund po, very few people understand what a Provident Fund is. So I said, it's just messaging, it's just rebranding it. Let's call it something else that is easy to understand. Ang WISP po is nothing but a savings plan for your future. It is to increase your pension. So, ideya ninyo to, hindi ko ideya. You called it pension booster. I've been around po, I go to the branches, you know that, I go abroad and I talk to all the OFWs. When I use the word booster, lahat ho nagtatanong, paano para lumaki yung pension namin? Naintindihan nila kagad. Ito po, sa tingin ko po, kaya wag ko magalit sa mga managers, ang target ko dito, 5 billion initial deposit next year. Kasi po, alam niyo ba kung magkano pa lang ho na-deposito sa atin sa WISP? 500 million pesos lang. Yung 500 million ho, maliit yun sa SSS standards. Pag sinabi niyo hong pension booster to, ito para sa kinabukasan nyo,
earning target of about 7.2%. Tax-free ho. Maniwala kayo sa akin. I am a banker ho at heart. No bank can pay 7.2, only SSS. So calling it a booster for your future, super galing ho itong produktong to. So ito ho ang focus ko, KP. Thank you very much, sir. Yes, all for our members. Thank you. Now, another question. So I think this would be best for the lady who always finds ways to really look for more and more benefits for our members. VP Joy, the question here is, what are the plans that we can look forward to with the My SSS Pension Booster, and how can the members boost their pension? Yes, thank you, KP. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ating pong My SSS Pension Boosters, actually, ano po yan, consists of two programs. There's a mandatory My SSS Pension Booster and a voluntary My SSS Pension Booster. Ito, kagandahan ho nito, under the mandatory pension booster, ito po automatic enrolled para dun sa mga members natin na at least more than 20,000 ho ang inyong salary. Up to a current maximum natin ngayon is 30,000 pesos. For those earning in those monthly salary ranges, automatic na ho kayo na member ng ating mandatory pension booster. But because right now ho, ang ating maximum contribution, na mention ho ni PCEO, it's 14%. At sa 30,000 ho, na maximum natin na covered salary, ang ating hong contribution dyan nasa 4,200 pesos. At para sa mga employed, ang hatian ho dyan, 1,350 ang portion ho ng employee share. So kayang-kaya pa po, dun sa may kaya na dagdagan pa yung 1,350 monthly contribution, yan po ang papasok ang ating voluntary My SSS Pension Booster. Kasi ho, na-mention na, yun pong interest. And we would like to emphasize further, syempre ho, ngayon, we launch this, nasa ibang ano ho tayo, different profile, member age profile po tayo ngayon. Yung mga members natin nasa 30, 40, 50, all of you all have chances to enroll in the program and target, magkano ba ang gusto kong pension pagdating ko ng 65? And then work backwards. At yun po ang tutulungan namin kayo. Marami ho tayong enhancements under our My SSS Pension Booster. Tuloy-tuloy, gagaidan ho namin kayo. Magta-target kayo, ano gusto ko, 50,000, 40,000 pesos when I reach age 65, and then we'll track. Kasi meron ho tayo, of course, yung ating regular pension program, no? Yung SSS. Dito ho kasi sa ating regular SSS pension program, up to 20,000 ho kasi ang covered salary. So this is really your basic safety net. That's why may dinagdag pa ho tayo, the mandatory pension booster, at para sa may mga extra pa ho, kaya pang mag-save para ma-attain ninyo yung target pension nyo. Then we have, of course, the voluntary pension booster. So soon, in terms of plans, may mga clamor kasi, even yung mga existing daw na retirement pensioners na, kahit nagpe-pension na, gusto pa rin daw mag-save. So soon, we will also announce the enhancements that even our existing retirement pensioners can also enroll in the program. And of course, because pension booster ito, you will also have the facility, as mentioned by the PCEO, that pwedeng i-track. Kayo ho, mamimili, members. At age 65, gusto ko may portion na lump sum ko matatanggap. And then there will be a portion that I'd like to receive in pension. Kayo magsasabi niyan, it's very flexible, adaptable sa inyong horizon in terms of the pension. So pwede ho yan, sabihin nyo, in 10 years, gusto kong i-annuitize yan, i-pensionize yung savings up to age 80 ho, no, after 15 years. So yan po, we will have that facility so that your voluntary pension booster will really truly serve as additional pension ninyo pang-araw. Joy, may dagdag ako, KP. Ito, ideya to ni EVP Agas, ano? Alam nyo, marami sa atin, no? Lalo na kami, medyo matanda na kami ng konti. Hindi na ho ako, kasi 62 na po ako. Ang gagawin ko po, ibibigay ko na ho sa mga anak ko. Pera ko na, kailangan dagdag ko sa anak ko. So ito po ang tinatawag na estate planning. Alam ba, yung mga anak po ninyo, gusto nyo po na they will have a pension when they grow old as well, you can also plan for them. You can start as parents
if you want to, instead of giving them hard cash, you can start depositing 500, 1,000 pesos, 2,000 pesos for them while you're alive. And syempre, tayo ho, may konting pera naman tayo. Some of us meron, some of us have pensions din. Yung sobra ho, we can also deposit for our children na. Diba? This is the idea ho ni EVP Aga. Sinabi niya sa akin. Sabi ko, tama. Hindi na para sa sarili natin. We can plan. This is what we call estate planning for our children or grandchildren. Diba? Hindi naman nawawala eh. Even if you die, tulad ko, siguro in 5, 10 years, I'll be gone. 5, 10, 15 years, whatever heaven wants. Pero for the next 5 years, halimbawa magbabayad ako, hindi ko nawawala yun eh. Naiiwan yun sa account niya. Kung sa iba ho kayo, nawawala. Sa SSS, My Forever. Dito ho naiiwan. KP? Thank you very much. Joy, Yes, to add further no sa kagandahan nito itong programa ho natin. Kahit makalimutan, kunyari nakaipon, as mentioned by earlier, tuloy-tuloy yung interest, hindi ho naglalaps. Wala hong lapsation, walang maturity period ho dito sa ating My SSS Pension Booster. And even during the period when we annuitize or pensionize na yung inyong savings under the pension booster, it will still continue to earn interest po. So wala ho, talaga part of the estate planning as well for our pensioners. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. So, VP Joy talagang very flexible siya. Talagang it's really for all. Talagang kahit ano pa ang pangangailangan, anong gusto with the future, pwedeng-pwede with My SSS Pension Booster. Thank you, ma'am. Thank you very much. Now, we'll also ask, kasi may mga nagtatanong din po, na who are eligible and how can the members enroll in the program? Sir SBB Ed, would you like to take the question? Thank you. Magandang umaga po. Sa tanong ako, sino ang pwedeng sumali dito sa Pension Booster? Kahit sino pong miyembro ng SSS ay pwedeng sumali. Kahit yung mga bagong rehistro pa lang, pagka-rehistro nyo, bayad kayo ng regular nyong SSS contribution, pwede nyo nang isabay yung additional savings nyo sa Pension Booster. Again, ang ibinibigay po ng SSS dito ay yung convenience. Kasi member na rin kayo ng SSS di isabay nyo na yung dagdag na ipon nyo. At gusto rin namin gamitin yung tiwala ng tao. 66 years old na po ang SSS, malapit na mag-67. May tiwala na ang tao. Wala pa kaming pensyonadong hindi binigyan ng karapat-dapat niyang pensyon. Kaya yung expertise din namin sa pag-aalaga ng pera nyo ay gagamitin namin para dun sa additional savings nyo, para lalo pang maging secure ang kinabukasan nyo. Salamat, Sir Ed. Talagang kung kaya naman, no, bakit hindi? So with this, nawawala na po ang ating mga restrictions dahil pwede nang magbigay ng any amount, especially if it's for the investment for the future. Salamat, Sir Ed. And now, nagtatanong din po, how much can we invest? Hanggang magkano ba siya? May limit ba? Although alam natin may minimum, but meron bang limit? And how long should we keep it there? Judge? So, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo, itong pension booster nito, isang tugon natin sa pagbibigay ng magandang future sa mga manggagawa para sa bagong Pilipinas. So, sinasabi natin voluntary contribution. With a minimum of 500 pesos, pwede na po kayong magbukas ng pension booster nyo. Ngayon, kung meron pa kayong pera na dadagdag, no? Pwede rin po kayo maglagay. Wala pong limit yan. Although doon pag kayo maglalagay ng magdideposito sa bangko, may mga limits yun silang ginagawa eh. Pero actually, wala pong limit yan. Paano kayo magbabayad? Ang kailangan nyo pa, pwede kayo magbayad online doon sa SSS mobile application o kaya doon sa mobile application ng aming mga pension partners. Payment partners, I mean. Ngayon, kung medyo nahihirapan tayo sa online, pwede po, bukas po ang pinto ng SSS. Doon sa mga branches namin na meron tayong tellering facilities, pwede po kayo magtungo doon. Pwede rin kayo magtungo doon sa mga pay partners namin din, sa mga branches nila, para doon kayo maglagak ng inyong mga karagdagang hulog para sa inyong pension booster. Ngayon, so, bukod dito po, yung payment neto is very flexible. Katulad na nabanggit nila, no? Pwede kang magbayad
kung may pera ka, kung nawalan ka ng pera next month, wala kang sweldo, o marami na pag-gastos, pwede mo rin ibayad na lang sa mga susunod na buwan. Wala po tayong tinatawag na lapsation. Kasi sa mga private insurance or pension plan, makalimutan mo lang maghulog, 1, 2, 3, ang mangyayari po niyan, mawawala yung pension mo. O kaya, kung di mo mawawala, mag-create sila ng automatic, parang magkakaroon ng loan, and then, kakainin yung nahulog mo. Sa SSS po, walang ganon, no? So, ngayon, katulad na sabi, yung pagbabayad po nito, although anytime yan, flexible yan, pwede mo na rin isabay sa pagbabayad ng regular contributions mo para isang puntahan ka na lang sa SSS o sa pay center natin. So, although kami ini-encourage namin, na sana po para makuha nyo yung kabuuang mga benepisyo ng aming pension booster, sana po iiwan nyo yung pera nyo at least 5 years. At least 5 years. Although pwede naman kayo mag-withdraw na mas maaga, pero kung maiiwan niya ng 5 years, talagang full benefit po ang makukuha nyo. So, ayun po. Salamat po. Salamat, Judge. And kahit hanggang retirement pa po talaga para maximum benefit na. Salamat po. Now, ma'am, wait, there's more. Gusto nating malaman, ano din po ang mga benepisyo na pwede pang makuha with MySS Pension Booster kahit kanina talagang very flexible, ang taas ng return rate, and anytime you need it, you can get it. But of course, to maximize the full benefits, you can let it stay with us. Now, ma'am, Miss LV, would you like to answer that, ma'am, for the benefits po? Okay, that's an interesting question, KP, and pinakaaabangan yan ng ating mga miyembro. Siyempre, interesado kayong malaman, ano bang mapapala ko sa pagsali dyan sa pension booster? So, under the mandated scheme, as explained earlier, you can get your total contributions plus investment earnings as one-time lump sum or as a monthly annuity when you file your benefit claim. Now, under the voluntary scheme naman, you can also get your total contributions plus earnings from investments and you can either withdraw or get it partially or in full. So yun yung ating under the mandatory and the voluntary scheme. Now, in case meron naman kayong urgent needs, cash needs, you can also get your total contributions plus investment earnings, either partially or in full, but we encourage you to make your savings stay in the fund for at least 5 years to maximize the potential earnings. So yun po yung mga nakalaan na mga benepisyo sa lahat ng sasali dito sa programa ng Pension Booster. Thank you very much, Ms. LV. Go ahead, sir. Gusto ko dagdagan. Ang ganda ng sinabi ni Ma'am LV, ni EVP LV. Pero ito pong pension booster, inutos ko po kay SVP Ernie Francisco na pwede kayo umutang against it. Simple lang ho to. In the banking industry ho, we call it back to back. So kung may contribution ho kayo, say, 100,000, pwede kayo umutang maybe up to 100,000 Ernie or up to 90,000. So, pag may urgent need ho kayo, just borrow against it and pay again on these loans. No? Ito ho, 30-minute approval, sinabi ko kay Ernie. Ernie, actually gusto ko 3-minute approval. Ha? Ibig sabihin, kung may deposito siyang 10,000, pwede siya umutang 10,000 in 1 minute, Ernie. Ha? Si Ernie po ang head ng investments natin. Kasi po, kanya na yung pera di pwede siya. Sa kabila ho, sa iba ho, hindi pwede umutang. Dito ho, pwede kayo umutang. Kasi wala tayo, we have emergencies in life. Hospital, nagkasakit dito, pambayad sa tuition. Dito ho, pwede kayo umutang against your pension booster. So as you go along ho, nagagamit nyo rin yung pera ninyo. Okay? Okay, thank you. Thank you very much. Ang dami talagang benefits. It gets built up and built up. Talagang ang dami nating mga use cases din na kinonsider for this. And of course, since andyan na yung interest natin to really enroll and invest, gusto natin malaman syempre kung saan natin ma-view or pwedeng ma-monitor ang ating pension booster account. Would like to endorse to Ms. Maribel. Yes, ma'am. Po sa kanilang lahat, and thank you KP.
Tanong ko lang po, lahat po ba kayo ay meron ng my.sss account? Importante po na bawat miyembro ay meron ng my.sss account. Mag-register po tayo dun sa my.sss account and dun po makikita natin. Meron kasing iba, sir, yung gusto nila, sinisilip-silip nila lagi kung magkano nang naiipon. So here, dun sa my.sss account, pupuntahan nyo lang po yung inquiry doon, contributions. May mga tab po doon, nakikita yung contributions nyo na regular, yun yung regular SSS contributions. Meron din po doon tab para sa mandatory pension booster and then another tab po para sa voluntary pension booster. So nakikita nyo lumalago yung pera nyo doon sa at the convenience of your home. At meron din po tayong every time na magbabayad kayo ng contribution, sabi nga po nila, kahit kailan, nag-uusap nga kami ni Sir, sabi ko, ako kaya, every birthday ng anak ko, maglalagay ako para sa voluntary pension booster. So yun, masisilip nyo kaagad kasi online ang posting natin. So pagkabayad nyo doon sa mga different payment channels namin, pwede nyo silipin doon sa my.sss account, yung contribution nyo. So nakikita nyo doon lumalago and soon, ilalagay na din namin doon kung magkano na ang kinikita. So di ba ang ganda? Para ka may passbook na hindi mo, kahit nasaan ka, nandun ka sa sakyan mo, sinisilip mo magkano na naipon mo. And yun nga yung sinabi ni Sir, yung gusto niyang mabilis ang filing ng application, hintayin lang po namin ang instruction ng aming mga partners, ang aming business process owners, at i-improve po natin ang ating system para sa pension booster. And also, yung sinabi kanina ni VP Joy, yung calculator, gagawin na po yung calculator, yun yung ikaw mismo magdidikta. Meron kang pera, gusto mo malaman magkano ang aabutin nito pagdating ng panahon, or the other way around, gusto ko pagdating ng panahon, makatanggap ako ng ganitong kalaking halaga every month, magkano dapat ang monthly. So yun po yung tinatawag naming pension calculator. So yun po, gagawin po namin and tuloy-tuloy po namin i-improve ang sistema ng SSS para po isuporta itong pension booster. Hintayin lang po namin ang instruction ng aming mga boss, ang business process owner namin, ang benefits at saka ang member services. Thank you po. Thank you very much, ma'am. Talagang collaboration, no? Para talaga maka-benefit ang ating members. Maraming salamat po. And siguro meron na lang tayong last question. Most importantly, how we can make them secured of their money or the money that they're investing with us. So, ida-direct na natin yan kay Sir Ernie. Sir Ernie, can you tell us or walk us through the investments naman? Saan natin siya dinadala so that they can be more secured? Magandang umaga. Alam ko mabobor kayo kung bibigyan ko kayo ng numero at teknikalidad pero konting numero lang. Isang number one strategy, nakakabakas. Nakakabakas ito. 900 billion ang size ng SSS fund. Yung pension booster mandatory, 100 billion na yon. Yung pension booster na voluntary, nasa 500 pa lang. Pero kaya siya nakakakuha ng mataas na rate, nakakabakas siya. Sa government securities, mahigit kalahating porsyento, roughly, yung ini-invest natin doon. Nandyan si OIC Treasurer, yung matataas na rate ng government securities. Nakakalock tayo ng 7% early in the year. So 7% nakalock na. Last year, yung pension booster voluntary umabot ng 6.97%. Challenge tayo ni Presidente, gawin nating 7.2. Challenge accepted. Ang isa pang strategiya, nakakabakas din sa pagpapautang. Ang isa sa pinaka-safe na pautang namin yung pension loan. 6 billion yan. 500 million pa lang yung voluntary. Kayang-kayang pondohan yung pension loan na napakamura nung rate pero attractive pa rin. Kasi yung pension loan, 10% per annum yun. Roughly, so wala pang 1% per month. Talo kahit sinong credit card, babakas din tayo doon. So yun yung strategiya nito. Nung nakaraang buwan lang, nag-invest tayo sa mga real estate investment trust. Hindi ito na-access basta-basta ng ordinaryong investor na medyo maliit na nabigyan tayo ng magandang presyo. 8%, 7.5%. Kaya sir, kayang-kaya yung 7.2. Challenge accepted. So yan, confident tayo na ma-achieve natin yung 7.2.
Thank you very much. Thank you very much, Sir Ernie. And thank you to our executives for sharing with us those very interesting facts. Talagang it's something that we can really look forward to with My SSS Pension Booster. Now we will be opening the floor to our media partners, starting off with Mr. Vince Rapesura. Vince, go ahead. Hi. Hello, good morning po. Tanong ko lang, no? Actually, hindi ako media. We have a microfinance institution. Noong 2019, we signed a collection agent agreement with the SSS. Ang observation po namin at that time, mga 2,000 out of the 6,000 members namin were able to pay the SSS contributions. Pero ngayon po, we've grown to 20,000. Unfortunately, 500 na lang yung nakakabayad. Dahil po sa pagtaas ng contribution. And most of our members are really from the informal sector. At nakita ko po, meron tayong kasambahay rate. Pwede po bang i-adapt na rin natin yung kasambahay rate para doon sa mga informal sector para makapag-contribute sila? Kasi yun po talaga yung isa doon. And then, excited po rin kami talaga dito sa sa pension booster. The last time that I heard about it, nag-try ako niyan nung March na maglagay sa WIS Plus. Kaya lang kailangan po pag mag-generate ng PRN. Ang sakit sa every month ko pang gagawin yan, mag-generate ng PRN. Sa iba kasi dire-diretso na eh. So paano po ba mas pwede natin mapapadali yung sistema natin para mas madali tayong makapagbayad ng contributions natin? Salamat po. Yun pong pag-generate po ng PRN, yun po kasi yung paraan namin, paraan ng SSS para on time. Nandun pa lang kayo kung kay Bayad Center, kayo hindi yata pwede mag-mention, but nandun pa lang kayo sa collection in partner natin, paglabas nyo agad, padala agad sa amin yan, posted na po. Yun po yung paraan namin na tama yung amount na binabayad at mai-record namin sa tamang miyembro. So, pero pinakikinggan po namin kayo, titingnan po namin kung ano ang mas mabilis pa. Pero sa ngayon po, yun po ang naging paraan para online maipost po natin ang mga contributions. Alam mo, Vince, ang tanong mo, Vince, is very interesting for me. Alam mo, Vince, what you're talking to me about, I mentioned this to you already. We have to segment the market, Vince, no? The pension booster is for the more professional market. Yeah. Very clear. Because the informal sector, medyo aminin natin, mahirapan sila, Vince. That when I talk kasambahay, ang pension booster ay hindi para sa kasambahay kasi hindi naman nila kaya to. No? Yung mga farmers, ang concern natin doon, yung minimum. Alam mo, gustong-gusto ko yung tanong niya, Judge. Yung contribution 570. Nag-usap kami informally ni Vince a few days ago. Sabi niya dati yung contribution mga 300 pesos lang. Bakit ngayon 570? Yan ba ang requirement ng batas? Opo, kasi po nakabase yung ating mga contribution segundo sa mga income. So yung 570 po, ito yung pinakamababang pwedeng mahulugan sa SSS. No? Ngayon, yung sinasabi nyo sa mga informal sector po, nagawa ng remedyo kamukha sa kasambahay. Kasi sa kasambahay, yung first 5,000 na sweldo noon, ang nagbabayad yung amo. Lahat, walang contribution kasambahay. So, pwede po natin matugunan yan. Pwede po tayong maglagay ng siguro kumatok muli tayo sa legislatura para magkaroon ng mga bagong batas para mabigyan ng mga malawak na proteksyon itong mga tinatawag natin informal sector members natin po. Ayan. So nandito si Mayor Isko, kung tatakbo siya, go ako dyan. Portahan ko yan. Kung yan yung ilalagay natin. Ako hindi ako nagsabi niyan, ha? Bawal ako magkampanya. Sinasabi ko lang. Ang sinasabi ko, we need a friend in Congress as in the Senate. Pero I like your idea, Vince. Pero alam mo, Vince, pag-aaralan ko, bibigyan ko ng instruction si EVP sa harap ninyo. Alam nyo po, ito, ideya na naman nila to. Hindi to ideya ko. Naalala mo, Judge, may ideya kayo dati, parang alkansya. Judge, paki-explain.
Ito maganda to. Pakinggan mo to. Pakinggan mo to, Vince. May Alcansya. programa po kami, no, yung Alcansya. Ito po, yung mga informal workers natin, kamukha ng mga tricycle driver, mga ngingisda, farmers, naglagay po kami ng mga kahon dun sa lugar nila. Ngayon, araw-araw o linggo-linggo, pwede silang maghulog ng mga amounts na after the month, magiging kabuuan yon ng contribution sa SSS. Pupunto po yung mga taga-SSS, kukunin yung mga laman ng kahon. Ngayon po, amin pong i-improve yan, i-enhance po yan. So magkakaroon kami ng tinatawag na digital alkansya na. Di ba marami na tayo mga pay system, mga, kunyari, di naman tayo makapag-mention ng mga, Yeah. mga That's okay. We fintechs. can mention them. Bayad Center, Gcash. PayPal, Yan. lahat yan. Diba? Yep. Ngayon, Gcash. pwede na silang magpadala-dala to, kunyari, 50 pesos, 100. At the end of the month, mabubuo yun, i-develop ng system namin na pupunta na sa SSS pag nabuo Alam mo, na po yun. Vince, fantastic idea to, Vince. Pero sinasabi ko nga, ewan ko kung papayagan sa batas. Halimbawa, ang kaya mo 300 a month lang, ang contribution mo invest na 570. Si Ed, yung actuary natin, si SVP Ed, pakakaya na 300 pesos. O, kung yun lang kaya ko, bakit babawal? Sa batas, hindi pwede, di ba? Pero pwede pag-aralan na kung yun lang ang kaya mo, mas bababa ng konti yung pension, pero makaka-pension ka rin. Can you answer that? Tama po. Yun nga po. Unfortunately, right now, merong minimum. Pero pwede namang mabago yon. So, definitely, pinapakinggan namin yung mga inputs ng mga kababayan natin. But, pare-pareho naman tayo ng hangarin. Kahit gaano kalaki, kahit gaano kaliit, gusto natin lahat ng Pilipino pwedeng mag-impok para sa kinabukasan nila. Alam nyo, maganda talaga to. At dito si Mayor. Mayor, alam nyo po, there was a time po. Not, I go around. There are local governments po. Kasi po yung minimum 570. Ginawa ko pong project namin na yung amin pong low-hanging fruit. Yung mga barangay kapital. May allowance yun kagawad, di ba? Ang ginagawa po ng maraming local government, nakikihati po sila. Halimbawa po, ang minimum was 570. Ang local government po, nagagawa nila ng paraan na yung 200 local government, yung 270 pera na mga kagawad. Nagagawa po yan, pero po syempre mga farmers, wala niyan Pero po, yung mga kagawad po, halimbawa po, yung mga job order ninyo sa munisipyo, sa Manila, you have about 10,000 job orders. Sometimes yung mayor sa Quezon City, 12,000. Nakikihati sila. May term tayo doon. Anong tawag natin? Meron po kami tinatawag na Contribution Subsidy Program. Ayun po. Mayor, do you know that nationwide po, ang estimate ko po, ang job orders alone, na hindi miyembro ng SSS, mahigit sa 1 milyon. Yes. Yes, 1,600 LGUs there are 90, 88 provincial, provinces. So, ako po itong inunahan ko yung mga, if you notice, Vince, inunahan ko, Vince, yung low-lying fruits. Yung mga Mekita. Mekita na Diba? Hindi miyembro ng SSS. Ginagawa ko miyembro ng SSS. Diba? Pero hindi ko nakakalimutan yung mga farmers, fisher folk. Diba? Alam nyo, pati yung 4Ps na beneficiaries, sana nga pwede, part of it goes to SSS Alam mo kung bakit, Vince? Kasi someday, hindi na sila 4P, pensionado na sila Diba? Tinitignan ko paano ko gawa ng paraan yon. Diba? So in fact, meron ako munisipyo sa Rizal. Tanay Rizal. Kami ni EVP Agas. Yung local government, yung 4Ps niya, part of it, binigay niya sa SSS. Pensioner na yung tao ng SSS. Imbes na ibigay niya yung 2,000 yata a month. Hindi ako familiar kung magkano, di ba? Yes, sir. Ang ginawa ng local government, binigay sa SSS. Nung binigay sa SSS, after 10 years, pensioner na yung 4P. 4Ps beneficiary, di ba? So, there are ways to do it. Natutuwa ako that there are people that very, very ingenious, very bright on how to do things. Alam mo yung mga ibang detalye, hindi ko na mag-grasp
Kasi hindi ko masyado alam yung batas doon sa site na yun. Yes, sir. Kamukha nito, no? Yung mga, sa mga probinsya po, no? Meron kami mga philanthropists na nagbibigay, na lumalahok doon sa amin contribution subsidy program. No? Dito po sila yung nagpo-provide ng mga contribution sa SSS. Kunyari, meron po sa Bohol, may nagbigay siya, yung mga farmers and fishermen po, siya ang nagbayad ng mga contribution. Hindi na tayo lalayo. Dito po sa Marikina, yung congressman po doon, binayaran niya yung contribution for 1 year ng lahat ng membro ng TODA. Ganun po. So marami na rin po sumusunod na mga bayan po na sila ang nagpo-provide ng contribution po. Katulad nga yung sinasabi nila sa Tanay, no? Natutuwa si Sir. Biro mo, sabi namin, niisip namin, ginawa na pala sa Tanay. Tapos yung mga naging pensioner, para silang may graduation na pinakita na meron na silang certificate na may mga pension na sila sa SSS. And nakakatuwa, yung dignity ng mga street sweepers yun eh. Yung mga dignity nila, maganda. Dahil naging pensioner sila, hindi sila beggar or pulubi, lagi sila ngayon pensionado. Yeah, alam mo, naging obsession ko yung tulungan yung mga Pilipino. Dapat kasi, parang alam niyo po, pasensya na, konting yabang po, alam niyo po, tumira ako sa Amerika. Nagtrabaho ako doon, nag-aral ako doon. Alam niyo po, lahat doon, miyembro ng SS, ng Social Security nila. Pagkapanganak niyo pa lang, may Social Security number na kayo. Yun ho ang panaginip ko dito sa Pilipinas. Na kinausap ko na yung Philippine Statistics Office, alam to ni Commissioner Declaro. Dapat po, pagkapanganak pa lang, bigyan niya ng SSS number. Para ho, pag nagkatrabaho, halimbawa, alis siya, madali ho magbayad. Kasi po, it's two-step process eh. You still have to apply, and then you pay. Why don't you just make them a member so that it's easy for them? In the United States, it's like that. Alam niyo po, ako po hindi ako nahihiya ng kongopya. At totoo, ng estudyante tayo, huwag na tayo magpulahan, ng kongopya din naman tayo eh. Okay lang naman ho, basta sa tamang pangongopya. Ito, pangopya na lang tayo. Kasi maganda naman yung proseso nila. My ultimate dream, universal coverage for all Filipinos. Yes, any more questions? Sorry na-excite lang ako sa... I become so passionate with what I do, kaya nasistress ako. Pag-uwi ko mamaya, pagod na pagod ako. Any more questions? Thank you very much. Thank you, Vince, for the question. Thank you. I will now have Dr. Hilda Ong of Remate and DWBL. Thank you, ma'am. Good morning, President, CEO. Kanina nabanggit naman po ninyo regarding po sa Pag-ibig MP2. Mahal ko yan sila, mahal ko sila po. Yes, pero sir, my question is related po. Bakit po sa SSS, from WIS, sabi natin to pension booster, parang tumatanggi pa rin kayo sa pera? Kasi meron po kayo certain age limit eh. Bakit ayaw niyong payagan yung mga nasa 55 or more than 55 to 65 to invest dito sa pension booster? Kasi ano naman ba ang mawawala sa SSS since ang pera naka-invest sa inyo? Bakit ho? Sino nagsabi na pinagbawal ko? Di ba may age limit? Hanggang 56 lamang po ba? Sino? Hindi po ba hanggang 56 may age limit? Wala. Wala. Kasi sabi mo kanina, sir, kasi 63 ka na. Anak mo na lang ang maghuhulog sa pension booster. Hindi. Ganito yan. Sa batas. Listen to this carefully, ha? Wala akong magawa dito. Batas to. Sa batas, pwede ka maging SSS member pag nagsimula ka nagbayad before 60. Listen, before 60, pwede ka magbayad for the up to you reach 120 payments. So, alam mo, at age of 59, nag-membro ka, pwede. Pero ako kasi pensioner na ako eh. So, hindi na ako mamamatay na. I mean, ilang taon na lang ba ako mabubuhay? So, ayoko na, ba't ba ako magde-deposito? Gusto ko kumastos eh. But if I want to, pwede pa ako. Kaya ako naman, imbes na i-save ko para sa sarili ko, ibigay ko na lang sa anak ko. Tama? Kasi matagal pa mag-earn yon. Kung sa pangalan ko, ilagay ko ngayon, baka bukas namatay na ako. Ano naman pinagkitaan noon? Sir,
So, ibig sabihin po, kapag ang isang SSS member, kasi kadalasan, too late na nila nalalaman na maliit ang nakukuha nilang pension when they reach 60 or 65. Kumbaga, doon na pagsisisi. So, dito sa pension booster, sabihin natin, alam na nila, maliit ang makukuha nila, nasa age, sabihin natin, nasa age 55 na sila, dito sila babawi sa pension booster. Perfect. Good idea. At the age of 55, dagdagan mo na ngayon. Because you still have 10 years eh. Alam mo kasi, the concept is, the longer you leave the money with us, the bigger the interest, the bigger the earnings. Kasi kung iiwanan ko, magdeposito ako ngayon, in 1-2 years, pag ako namatay, huwag mo sabihin, kikita ng malaki yun. Hindi na, di ba? So yung mga nagsisisi na, 55 na sila, pwede pa sila maglagay. Yun ang ibig sabihin ko lang. Okay? So kung nag-60 sila, pwede pa rin sila mag-invest. Pag miyembro sila ng SSS, sa batas kasi, Yes. you cannot be a member of SSS beyond 60. No, my question is about the pension booster. So at the age of 61, pwede pa rin sila mag-invest. Of course, kahit 65, pwede pa rin. Pwede pa rin. Of Yung course, good of course. news. Kasi karamihan kasi sa mga anak, instead na ibigay sa magulang ang pera, ibigay na lang sa pangalan ng mother o sa parents niya, invest sa SSS para pagdating na retirement age, mas malaki ang makukuha Pwede. nila. Balik na rin natin. Mas maganda yung ideya mo. Yung mga anak, imbes na ibigay sa parents Yes. kayong pera, ilagay sa pension booster, Yes. para pag-retire ng parents, malaki. Perfect Yes po. idea. Yan Ako po kasi ang- baligtad ang naisip ko. Oo. Ako as a father, ibibigay ko sa anak ko. Yes. Yung mga kita ng mga anak ko, maliliit So pa. para yung mga senior natin, hindi na sasabihin, ay, ang liit ang pension ko sa SSS. So dito nababawi. Yeah, fantastic. May addition to Clarify lang ho natin, dito ho kagandahan sa ating voluntary pension booster, kahit ano ho yung salary nyo ngayon. So kahit 55, pwede ho, kahit ho hindi siya naka-maximum, pwede ho magdagdag dito under the pension booster ho natin. But as mentioned by the PCO, yun pong hindi pa member ng SSS, hanggang ano lang po tayo, before you reach age 60 kasi, yun po ang ating nasa batas. So, yun po. Kaya yung mga hindi pa ho registered dyan, nasa mga 50s nila, mag-register na ho sa SSS and start your contributions po sa SSS, no? It may be a late start, but still any amount that you start contributing in excess, no, yung dagdag ipon, will still yield higher pension ho pagdating ng inyong 65 for retirement. Thank you. Thank you, salamat. At least na-clarify. Thank you very much, Dr. Hilda. Talagang maraming angles na pwede pang ma-discover with the My SSS Pension Booster. Next natin to ask is Mr. Ed Dural of Issue ng Bayan Program, DWIZ Channel 23. Magandang araw, sir. CEO. Araw po. Ako po si Ed Rosales Dural from Issue ng Bayan Channel 23. Pag sinabi po nating investment, meron po tayo tinatawag na capital, profit, networking. Paano po ba na igagaranti ng government na ito po ay legit? Wow. Ngayon ko lang ho narinig yan na ako legit. Ako ho, ewan ko Pasensya na po. po kasi maraming mga pilosopong Ako po, alam nyo po, let me tell you this. Let me give you a tip, iho, ha? Alam nyo, iho, keep this in mind. Always, sa inyo lahat, ha? Any proposal sa inyo, that pays a rate above market, way above, who will tell you, kikita ka ng 12% a month. Or any proposal that is giving you below market, ibig sabihin, alam mo yun, say, kung ang interest kayo 5, sinasabi sa inyo, interest 3, pero may potential na lumaki in the future. Illegal yun. 100% ako illegal yun. Ha? Kami sa SSS, hindi kami ganon. Kami, we stick to within a market range. You know what I'm saying? Yeah. There is never in the history of SSS, nor GSIS, of which I was president also, that we invested in something
illegal. I don't think that's... Alam nyo, I mean, we are No, I'm not very saying professionals. illegal, I don't sir. know how I'm to just explain it. clarifying. Ako, at the glance, alam ko na kung illegal o kung may, hindi. Yun eh? May second question, President. Clarification lang. Kasi nabanggit nyo kanina na ito ay para sa market na professionals. Yeah. Sir, and I understand para din ito supplemental sa mga existing members. Ano Yes. po? Sir, paano po yung mga voluntary members? Para sa voluntary nga to eh. Naintindihan mo? I'll give you a classic example. Yung mga seafarers po, sila po ay voluntary miyembro ng SSS today. Okay. Tama? Hindi, kasi nagtatrabaho sila sa abroad eh, di ba? So sila po ay nagpapadala sa amin na I think minimum 1,100 or lagay mo na 1,200 a month. Tama? Yun ang kinocontribute nila. Voluntary lang sila. Eh kung gusto nila dagdagan yun, gawin nila 2,000. O, edi sila yung mga voluntary members po. Alright. Hindi lang po ito sa mga regular employees. Pati ho, mga seafarers, pwede, OFWs, pwede. Yung mga doktor, hindi naman sila empleyado eh. Tama? They're not members. They are members of the SSS on a voluntary basis. So, gusto nila madagdagan yung pension nila? Pwede. Isa pa ho, there are 3 million government workers. 3 million. They can be members of the GSIS and be voluntary members of the SSS. Tama? So, pwede rin sila magbayad dito sa pension booster. Sir, mga kailan po nyo bubuksan tong pension Bukas booster? na to. Okay. Bukas na to. Ang suggestion ko, mag-deposito na kayo. Kahit 500 lang. Okay. Alam nyo, hindi nyo na mararamdaman. Kasi alam ko yung makita nyo, medyo malaki ng konti. At saka pag nawala kayo ng pera on this month, okay lang. Next month ulit kayo magbayad kung kailan may pera. Thank you po. Thank you very much. Anytime. Thank you, sir. And we also, sir, na-mention nyo kanina, meron tayong mga guests here from the seafarers, meron tayong professional sectors, meron din pong gustong magtanong from the Philippine Dental Association. Meron po silang katanungan Ayan, tulad regarding sila. my SSS pension booster. Yung mga sa dental association po, voluntary sila. Kasi yung mga dentista, hindi naman sila empleyado, kundi negosyo, di ba? Go ahead, ano yung tanong ninyo? Hello, sir. Yes, ma'am. Is it morning ba ba? Ma'am, pwede. Kahit morning, afternoon, okay lang po. Okay, I have 3 questions po. Sige po. First one po is the interest of the SS boost compounded? I mean, let's say I have 10,000 this month for the year, and then mag-earn siya ng 7.2. After a month ba, is it compounded? Ma'am, let me explain to you. Alam nyo, ma'am, ako po ay nag-aral ng finance po sa Pwede ba magyabang ako sa inyo? Sige lang po. Sa Columbia po ako nag-aaral ng finance sa New York. Alam nyo po, yung sinasabi ng mga bangko, daily at saka annually, ang diferensya sa interest, very insignificant. Pero marketing lang ho yun. So when they say, interest compounded daily versus interest compounded annually, the difference is so small, especially with the kinds of amounts we're talking about. Whether it is compounded daily or annually, the difference, if you talk of 100,000 pesos, probably the difference is 5 pesos, 10 pesos lang, di ba, earning? Let me tell you, this is compounded annually. It's tough for you to compound it daily because you only know the return after you've invested it. Do you understand? Yeah. You're with me. Yes. So, don't split hairs with compounding daily and compounding annually po. It won't make a difference. It is so Small. It is not a deal breaker. Okay. You know what I'm saying? I hope you understand where I'm coming Yes, sir. from. Yes, What's your sir. second question po? Second question po, is it applicable with the self-employed? Because you didn't mention po regarding the employed and the voluntary No. only. Yeah. Nalilito po sila. When I say voluntary,
both employed and self-employed. When you say voluntary, most probably po, GSIS member kayo pag employed kayo. Tama? So, pwede kayo mag-voluntary. Employed kayo. When you say self-employed, voluntary rin yun eh. Parang kayo po. Pag dentista po kayo, you can be voluntary members. Correct ba ako? Ha? Actually, tama ho kayo sa self-employed. Pwede rin ho dito sa ating pension booster. Voluntary ho siya. Any amount that you contribute po, pwede ho sa ating self-employed Same members. benefit din po ang Of makukuha course, ng pares ho. self-employed. Regardless, this is open to all member profiles. Employed, and then self-employed, voluntary members, and OFW members po. Pwede ho mag-enroll. Pwede Online lahat? yan, sir. We can do it online. So mag-register sa mga hindi pa ho register sa my.sss portal, mag-register. And then, once inside ho, you can enroll online for our voluntary pension booster. Okay, thank you Pwede for po. the So in clarification short po. kayo, mga dentista po, Yes po. pwede tayo. Alright. Right. Third question po. My last question is, Ma'am, kahit fourth, pwede. sobra ata yung 4. Well, my last question po is, what if, let's say, I am a diligent payer, yung contribution ko sa SSS is monthly, right? Or whatever. Basta diligent, naghuhulog po ako. And then suddenly, and I have my booster, my SSS boost, yeah. And then suddenly, there's an emergency or something na, let's say, hindi ako nakahulog for a year, a month or a year. What will happen to my stop remittance on this monthly contribution? Does it, my booster will gonna get? Ma'am, alam niyo ma'am, siguro 10 times ko sinabi kanina. Sorry po. Mukhang hindi Ma'am, ako siguro nakikinig. po, nag-CR kayo nung sinabi ko. Most probably po siguro. Sinabi ko po, never po mangyayari yon. Hindi mawawala yon. So kung huminto po kayo, January nagbayad kayo, 2024, January 2025 po, ayaw nyo na magbayad. Kahit 10 taon, huwag kayo magbayad, okay lang. Okay. At saka hindi magmi-mix up yan po. Never. Hindi po. Yung regular nyo, iba yun. Itong pension booster, iba po. Alright. So kahit 10 taon, 20 anyos hindi kayo magbayad, wala hong epekto sa benepisyo. Kaya lang, hindi siya lumalaki. Hindi siya mawawala. Alright. Never. Kaya nga kanina sinabi ko po sa SSS before ever. Eh. Diba? Thank you, Press, for that clarification po. Diba? Thank you. Sige. Thank you po. Thank you very much, ma'am. Best time also to acknowledge the other members of stakeholders. Meron din po tayo from Exact IT Services, for our visitors, Verify Global, Union Bank of the Philippines, Netcore Cloud, Oracle Applications, Philippine Dermatological Society, PDAQC Chapter, RCBC, and Associated Marine Officers, and Siemens Union of the Philippines. Thank you for joining us today. And also, meron pa po tayong mga questions. 3 more. We have from SMNI News, Jason Rubrico. Mr. Jason Rubrico. Hi, sir. Jason po ng SMNI. Sir, I only have one question. Follow-up lang po dahil you have expressed your desire na bata pa lang or mismong pagkapanganak ay magkakaroon na ng SSS number. Ano na po ang development dito? May ongoing talks with the Philippine Statistics Authority. Ay, andyan si Commissioner De Claro. Sir, ano ba latest? Alam niyo, hindi ko kaya lahat na. Pero inassign ko po to kay Commissioner De Claro. Siya po. Ha? Kakausapin ka daw niya mamaya. Okay. Ha? Pero, yes sir. Pero tuloy yung ano natin sir, yung talks natin with the Philippine Statistics. Yes. We are. Gustong-gusto ko to iho na sana ho, ang importante lang ho, yung computer system namin, yung database namin, inaayos namin ho, yung memory, kasi ho, marami to mga, paano ho yan, 70 million yan, paano yung computer, masyado malaki ang gastos. Pero gagawin ko po yan. Sir, para lang mas ma-appreciate po ng public,
how will this help the operation po o yung pagbibigay po ng benefits para sa mga SSS members sakaling ipatupad na itong pagbibigay ng mga numbers doon sa mga children po? Actually, ang kagandahan dahil yung pong magulang nun are also SSS members most likely po, no? So, ang maganda ho dyan, may history na ho dun sa aming database. Yung member, especially ho yung mga magkiklaim sa amin ng maternity benefits, di ba ho, mag-submit sila sa amin for their maternity benefits, even the PSA copy of their birth certificate. So, alam namin na anak yon. Then eventually, yun pong member na yon, may beneficiaries ho siya. So, at least doon ho sa record ng SSS, alam ho namin na pag ito din, pag ho, lumaki din to at tumanda at nagtrabaho din eventually ho yung anak ho ng members, lahat ho sila will be beneficiaries of each other. So, nandun ho sa records namin, lahat yon, we can track them down and make the appropriate notifications din po, no? Kaya yan pong kagandahan pag ho, alam natin na yung mga members natin will have their own records ng kanilang mga dependents and beneficiaries. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much. We have also from Business World, Mr. Aaron C. Morning po, Mr. Makasayat. I would just like to ask if the 7.2% is a flat rate or if it's subject to change due to market conditions. Yeah. The 7.2% iho is a rate that will vary every year, depending on the situation. We are lucky that we have, as far as returns are concerned, we've got better returns for investors now, 7.2. It could go higher or it could go lower. Every year po umiiba po yan. Depende po sa galing. Ikakalibrate ho namin yan. Depende po kay SVP Ernie po. Alam niyo po yan, si SVP Ernie, magaling ho yan sa arithmetic. Ako po, ang alam ko arithmetic at alam ko master siya po, marunong kumita. So SVP Ernie, kasalanan mo yan pag bumabayan. Okay. And for one last question na ba? We have two more, sir. Go ahead. From Biyahe ni Keen, our vlogger partner, Biyahe ni Keen. Ayan, mga kaibigan kong vlogger, isama nyo, gawin nyo namang tulungan nyo kami, ha? Hello sir, good afternoon po. My question, actually hindi to question, more on a suggestion regarding doon sa program nyo. Bali, as a member kasi ng WIS Plus, I think yung nagiging problem dito, kaya medyo maliit lang yung naging collection nyo, is yung hassle ng pagbabayad. Kasi yung pagbabayad ngayon, ang nangyayari po, for example, ako yung member, ang ginagawa ko, magla-login pa ako sa account ko, sa SSS, then magge-generate pa ako ng PRN on a monthly basis para makapagbayad ng WIS Plus contribution. So, I would suggest na bigyan yung employee or yung member ng option na ipadaan sa mga employer nila. Para at least, once binawas sa sahod nila, matik yun, on a monthly basis, nare-remit agad yung WIS Plus kasabay ng contributions nila. I will do that. Sigurado ako gagawin ko yan. I will try to simplify it. Thank you po. And I appreciate po your advice. Gustong-gusto ko yan. Gagawin ko po yan. Kayang-kaya na. Ginagawa na talaga. Thank you. Ano pa? Thank you. No more. Okay, so later also after lunch, we can have the interviews for if ever there will be media people who would like to interview our executives and our guests here who are our repositioned market for My SSS Pension Booster. Definitely we can have that done sa ating Freedom Wall. One more question. Go ahead, Iho, dito. Hindi ko mahindihan yung mga tiga-maritime industry. Good afternoon, sir. Magandang hapon po. OFW, si Pereira. I asking regarding this... Tagalogin nyo po, mas magkaintindihan tayo. Ako po, probinsyano tulad nyo. SSS Booster, sir, this is not a question, only clarification that this SSS Booster is automatically deducted from the employer monthly, their contribution.
Hindi po, kailangan po kayo magsabi kasi po hindi nila po gagawin yan. Pag hindi po kayo nag-utos, kasi po ano to voluntaryo po to Kaya kayo po magsasabi sa employer ninyo or personal nyo po ipadala sa amin yung pera nyo. Okay. Thank you, sir. Copy. Thank you very much. We hope that you enjoy our meal. On behalf of the executives, PCO, may follow-up question lang po ako. Sir, ma'am, basta kayo. Tanungin ko lang po, yung sa mga employee na gusto maghulog sa pension booster, need po ba na dumaan pa sa HR o sa employer? Pwede ba ito isikreto? Kasi syempre meron po mga empleyado, anak ng may kaya, na ayaw nila paalam na meron silang kakayan, mag-pension booster. Ay, diretso pwede. Walang pwede. No need na paalam sa kanila. Wag na. Ako, ng mga anak ko, hindi ko nang pinapa. Basta, at totoo, binabayaran ko yung sa anak ko. Hindi ko kasi nasabi sa mga anak ko na binabayaran. Pwede yan. No need to tell your employers. You can do it on your own. Pero may suggestion ako, isa na lang yung mga employers naman, very important to. Kung gusto nyo ma-retain yung mga empleyado, alam ba, mahal nyo sila, magagaling sila, mga regular, pwede kayo na ang magbayad in their stead. Yun na yung pension nyo sa kanila. Pandagdag, di ba? So, importante ganon. Parang yun na yung pension plan nila, pandagdag. Di ba? Importante yun. Thank you. Salamat po. Maraming salamat po on behalf of the SSS executives. This relaunch marks a new chapter for SSS and for our members as we understand that in this ever-changing landscape, of course, the milestones will always change. At ang SSS, ang karami nyo dito. So it's never too early to start investing. So from now on, make that move, get that boost with my SSS Pension Booster. Yung ba yung sa likod mga SSS employees? Oy, salamat ang ganda naman ng mga t-shirt nyo. Woo! Salamat mga kapatid ko dyan, pamilya ng SSS na nasa likod. Thank you very much po. So we'll do photo. Ready with SSS. Narito na ang hanap ng kasagutan. Mas future ready with SSS. Higher beneficyong aasahan. Better para sa kinabukasan. Make that move, get that boost with my SSS Pension Booster. Higher beneficyong aasahan. Better para sa kinabukasan. Make that move, get that boost with my SSS Pension Booster. Make that move, get that boost with my SSS Pension Booster. My SSS Pension Booster. Executives, thank you. Worry ka bang beneficyong parang sapat? A future ready with SSS. Narito na ang hanap ng kasagutan. Mas future ready with SSS. Higher beneficyong aasahan. Better para sa kinabukasan. Make that move, get that boost with my SSS Pension Booster. Higher beneficyong aasahan. Better para sa kinabukasan. Make that move, get that boost with my SSS Pension Booster.
serbisyo, mas angkop at mas napapanahon.